lahat, ako nga pala si Binibining Emily Pakulanang Zorno, ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino. Handa na ba kayong tuklasin ang ating panibagong aralin sa hapon na ito? Alam kong handa na kayong lahat, ngunit bago iyan, inaanyahan ko muna kayo na tumayo para sa ating panimulang panalangin na pangunahan ni Binibining Sibilia. Amen. Amen! Manatili muna nakatayo ang lahat sapagkat magkakaroon tayo ng pampasigla nang sa ganun ay mabuhayan ang inyong mga natutulog na damdamin at napapagod na kaisipan. Alam niyo ba yung ako ay may ulo na ating ginagalaw? Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ayan, bago kayo umupo, ayos muna ng mga halin ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga basura sa ilalim nito kung mayroon man. Binibining katubis, mayroong basura sa ilalim ng inyong upuan. Maaari na kayong umupo. Kalihim, may liban ba sa araw na ito? Wala! Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng inyong mga sarili. Class, mayroon akong mga alituntunin na kailangan ninyong sundin upang mapanatili ang kaayusan ng ating silid-aralan. Pakibasa ng sabay-sabay. Makinig, makilahok, matuto. Nais kong makinig kayo sa akin habang ako'y nagsasalita sa harapan at makilahok upang kayo ay matuto. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Opo. Mabuti naman kung ganun. Ngayon ay may panibago tayong aralin. Ngunit bago iyan ay magbabalik na lang muna tayo kung ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita. Sino ang nakaalala ko ng ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Yes, Binibini? Binibini Rodriguez? Tama, ito ay tungkol sa balita. Class, bakit nga ba mahalaga ang balita? Tama. Napakahalaga ng balita sapagkat dito ay nakakuha tayo ng impormasyon at nagiging aware tayo sa pangyayari sa ating lipunan o sa ating komunidad. Ngayon naman ay dadako na tayo sa panibago nating aralin. Ngunit bago iyan ay magkakaroon muna tayo ng panimulang aktibidad na kung saan ito ay tutugma o may koneksyon sa topiko na ating tatalakayin sa araw na ito. Mayroon lamang mga katanungan na kung saan ang mga tanong na ito ay may koneksyon sa topiko na ating tatalakayin sa araw na ito. Handa na ba kayo? Opo. Okay. Unang tanong. Ito ay kinakailangan ito ng masinsinang pag-aaral at pagsusulat. Tama. Ano pa? Tama. Ngayon may ideya na ba kayo kung ano ang topiko na tatalakayin natin sa araw na ito? Yes, Binibining Katubis. Tumpak, bigyan natin ng Farmers Club si Binibining Katubis. 1, 2, psh! 1, 2, psh! 1, 2, psh! Yeah, magaling! Ngayon ay ating tatalakayin natin ay mga uri ng ulo ng balita ayon sa Estelo. At uri ng ulo ng balita ayon sa anyo. Ngunit class, bago tayo dumako sa bagong topikong ito, ay narito muna ang layunin na gusto kong makamit ninyo pagkatapos ng ating talakayan. Pakibasa ng ating mga layunin, Binibining Pata. Nalalaman kung ano ang uri
ng ulo ng balita ayon sa anyo at estilo, na kapag gagawa ng isang mga uri ng ulo ng balita ayon sa anyo at estilo na naisasadula sa harapan, na kapag papahalaga ang uri ng ulo ng balita ayon sa anyo at estilo. Maraming salamat, Binipining Pata. Class, ang uri ng ulo ng balita ayon sa estilo ay mayroong tatlong uri. Ito ay ang malaking titik, malaking maliit na titik, at pababang estilo. Ngayon ay una nating tatalakayin ay ang malaking titik. May ideya ba kayo kung ano malaking titik? Wala. Kung gayon ay basahin ninyo ang kahulugan kung ano ang malaking titik. Malaking titik. Malaking titik. Torch na muna sa paligsahan. Ang malaking titik, class, ito ay ang uri ng ulo ng balita na kung saan ang pangunahing paksa ay sinusulat sa malalaking titik upang bigyang diin ang kahalagahan ng isang paksa. Makikita niyo sa harapan dito, torch na muna sa paligsahan na kung saan ang pangunahing salita ito ay sinusulat sa malalaking titik. Mayroon akong halimbawa ipapakita sa inyong class. Alam kung sino man ang mahilig manood ng balita. Sino bang mahilig manood ng balita dito? Ako po. Very good. Marami kayong matutunan kapag nanonood kayo ng balita, di ba? Opo. Alam kong pamilyar na kayo dito sa mga headlines, sa TV, sa dyaryo, kahit pa saan. Ito ay ang sa uri ng ulo ng balita na ito, class. Ito ang halimbawa ng nakikita niyo lang ba? Opo. Ito ang 6 na milero na tabunan ng landslide. Kung makikita niyo dito, ang sa headlines na ito ay nakasulat sa malalaking titik lahat, na kung saan binibigyang halaga o diin ang kahalagahan ng isang balita. Agad nating malalaman kung ano nga ba tungkol ang balita ito. Mahalaga ba talaga ito? May bilis agad nating ito ay makatawag agad ng pansin. Ito ay kung tinatawag natin na flash. Naunawaan niyo nang ba ang uri ng ulo ng balita, class? Opo. Magaling naman kung ganon. Ngayon ay dumako tayo sa pangalawang uri ng ulo ng balita ayon sa estilo. Ito ay ang ito ay ang malaki maliit na titik. Pakibasa, Binibining sa Putalo. Torch na muna sa paligsahan. Maraming salamat. Ang malaki maliit na titik, class, na uri ng ulo ng balita ayon sa estilo. Ito ay isang uri ng ulo ng balita na kung saan ang unang salita ay sinusulat sa malalaking titik, habang ang sumusunod na mga salita naman ay sinusulat sa mga maliliit na titik. Kung makikita niyo dito na torch na muna sa paligsahan. Ang unang titik sa unang salita ay ito ay kapital, ito ay malaking titik. At ang pangalawa naman, ito ay mga maliliit na titik. Dito, torch na muna sa paligsahan. Ito ay unang salita o letra ng salita ay sinusulat sa malaking titik, habang ang sumusunod na mga salita ay sinusulat sa maliit na titik. Mayroon akong halimbawa dito, class. Ito, nakikita niyo lang ba to? Opo. Ayan. Rahul process organized shapes gov. Dito, makikita niyo sa halimbawa ito, ang unang salita ay sinusulat sa mga malalaking titik, habang ang sumusunod ay sinusulat sa maliliit na titik. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong uri ng ulo ng balita. Ito ay ang pababang estilo. Pakibasa. Torch na muna sa paligsahan. Maraming salamat. Dito naman kung saan sa pababang estilo kay ito ay isang uri ng balita, class, na kung saan ang unang salita ay sinulat ng pababa mula sa pangunahing salita. Kung sinasabi natin pababa mula malaking titik, ang unang salita ay sinulat sa malaking titik na pababa. Kung sinasabi natin malaking titik sa pababa sa pinakamaliit na titik, ang malaking titik lamang dito sa makikita natin sa harapan ay ang torch. Torch na muna sa paligsahan. Agad-agad nating maiintindihan ang pagkakaiba ng tatlo. Mayroon pa akong halimbawa ng pababang estilo, class.
Ito. 11 programming pangkabuhayan ipinatupad ni Kagawad Jose. Dito makikita natin class sa halimbawang ito sa program na isinusulat ang unang salita ay sinusulat pababa sa maliit na titik. Naunawaan niyo ng baklas. Nakikita niyo ba? Opo, ma'am. Okay, very good. Wala na ba kayong katanungan tungkol sa uri ng ulo ng balita ayon sa estelo? Wala na po. Kung ganyan ay dumako tayo sa uri ng ulo ng balita ayon sa anyo. Mayroon tayong 5. Pakibasa niyo sabay-sabay. Pantay kaliwa, Dracula, binti Drop lane, drop lane, binti patay, bitin pantay, binti patay, baliktad na pyramid, pyramid, cross lane o bar lane, at saka plus lane. 6 pala ito ang uri ng ulo ng balita class ayon sa anyo. Gusto kong makinig kayo ng mabuti class sa pagkatapos ng talakayan na ito ay magkakaroon ako ng paikling pagsusulit. Ngayon class ay una natin tatalakayin ang pantay kaliwa. Pakibasa ang kahulugan ng pantay kaliwa, Binibining De Jesus. pantay kaliwa, binubuo ng 2 o higit pa na linya na pantay na pagkakahanay sa kaliwang baybay. Ang pantay kaliwa class, ito ay isang uri ng ulo ng balita. Ito ay isang uri ng balita na nanghihikayat sa pamamagitan nito. Ang pantay kaliwa class ay uri ng balita na nanghihikayat na ang bawat linya ay nakabatay sa kaliwang baybayin. Ang bawat linya ay sinusulat sa kaliwang baybayin. Meron akong halimbawa class. Ito, proyekto ng paaralan. Isasagawa sa bakasyon. Dito sa halimbawang ito, class, makikita nyo, magkapantay sila, di ba? Sa pantay kaliwa. Sa halimbawa ito ay ang linya, ang 2 linya ay sinusulat sa pantay kaliwa na baybayin. Naintindihan niyo lang ba? Opo. Magaling kung ganon. Dumako naman na tayo sa pangalawang uri ng ulo ng balita ayon sa anyo. Graph lane. Pakibasa ng graph lane. Drop lane, binubuo ng 2 o higit pang linya na ang unang linya ay pantay kaliwa at ang bawat kasunod. Okay, maraming salamat. Ang drop lane kay binubuo siya ng 2 higit pang linya. Sa drop lane class, kung mapapansin nyo, ito isang uri ng ulo ng balita na ayon sa anyo na kung saan ang unang linya ay pantay kaliwa at ang sumusunod na linya naman ay inuurong pakanan upang magkaroon ng pagkakalat o magkaroon ng pagkaayos ng teksto o ng isang impormasyon. Ganito ang halimbawa ng drop lane class. Sa makikita nyo dito, nagkaiba ang sa linya. Seminar sa kabutihan. Gaganapin sa parish na kung saan class ay ang unang linya ang pantay kaliwa. Nakikita niyo lang ba? Opo. At ang pangalawang linya naman ay inuurong siya pa kanan. Inuurong siya pa kanan. Naintindihan niyo lang ba ang pagkakaiba ng drop lane at ng pantay kaliwa? Opo. Mabuti naman kung ganun. Dumako naman na tayo sa pangatlo. Pakibasa class ang bitin pantay. Biting pantay, binubuo ng maraming linya. Ang unang linya ay pantay kaliwa at ang 2 o 3 makakapagpantay na linya na inuurong pakanan. Ang bitin pantay class, magkaparehas lang sila sa may pagkaparehas, may similarity sila na sa drop lane. Ang bitin pantay class, ito ay isang uri ng ulo ng balita ayon sa anyo na kung saan ang unang linya ay pantay kaliwa at ang pangalawa o higit pang linya ay inuurong naman pakanan upang mas maayos na ipahiwatig o maipabatid ang isang impormasyon o balita. Narito ang halimbawa. Sa napapansin niyo class, punong patnugot.
na halal na pinuno ng NSCPAA. Tignan nyo, ang unang linya class ay pantay kaliwa lamang siya. Ngunit ang dalawang linya, ang pangalawang sumusunod na mga linya, ang pangalawang linya o pangatlong linya ay inuurong pa kanan upang mas maayos na maipabatid ang isang impormasyon sa isang balita. Naunawaan niyo lang ba ang bitin pantay? Opo. Magaling naman kung gano'n. Ngayon ay dumako tayo sa pang-apat, ang baliktad na pyramid. Ang baliktad na pyramid class ay binubuo ng dalawa o pakibasa ang kahulugan ng baliktad na pyramid. Baliktad na pyramid, binubuo ng dalawa o higit pang linya na maikli ang haba, na ang huli at pinakamaikling linya ay nakasentro. Okay. Ang baliktad na pyramid class ay ito yung uri ng ulo ng balita na ayon sa ano na kung saan ang unang linya o ang mga linya ay pababa ng pababa o paikli ng paikli. Dito ay agad natin maagaw agad ang ating pansin kung bakit ganito ang pagkakalagay ng isang impormasyon o balita. Dito maiintindihan ka agad natin kung ano ba itong klaseng balita, tungkol sa itong balita na ito sa pamagitan ng ano na ito. Sa baliktad na pyramid, meron akong halimbawa class. Ito. Sa makikita nyo, nagkamit ng una sa bayan ang paaralan. Ang halimbawa na ito class, kung titignan nyo, ang unang linya, ang mga linya dito sa makikita nyo sa text, sa halimbawa ito sa makikita nyo class ay ang unang linya class, ang mga linya ay pababa ng pababa o paikli ng paikli. Pansin nyo rin ba? Hindi sila pantay? Hindi sila pantay? Pansin nyo ba class? Opo. Ayan, paikli ng paikli. Dito naman siya nagsisimula hanggang dito naman. Pababa ng paikbaba ang isang pagkakasulat ng balita o mensahe ng isang balita. Ngayon, dumako naman tayo sa Crossley o Barley. Pakibasa. Binubuo ng isang linya lamang na maaaring sumakop sa dalawa o higit na kulong. Ang crosslink class o ang Barley, ito ay binubuo ng isang linya lamang na maaaring sumakop ng tatlong kolong. Meron akong halimbawa ng crosslink o Barley class. Ito, binubuo lamang siya ng isang linya, ngunit maaari siyang sumakop ng isa o tatlong kolong. Kinakailangan pa itong pataasan ang crosslink o Barley. Mabilis lang natin malaman kung ito ba ay uri ng ulo ng balita ayon sa anyo kapag ito ay isang linya lamang at mataas. Ito ay halimbawa ng crosslink o Barley class. Tignan yung maigi. Ayan. Ngayon ay dumako naman na tayo sa panghuli. Ayan, pakibasa ng kahulugan ng classmate. Dalawa o higit pang magkasing haba ng linya na umaabot sa kaliwa at kanang margin. Ayan. Ang classmate class ay mag-iba siya sa crosslink o Barley. Kung saan ang classmate ito ay binubuo ng dalawang linya class. Ang classmate class ay binubuo, ulitin ko, ang classmate class ay binubuo siya ng dalawang linya. Sapagkat ang unang linya ay pantay kaliwa lamang siya. At ang ikalawang linya naman, hindi sila magkatulad ng margin. Meron ako ipapakitang
Ang plus name class ay dalawang linya o higit pang linya na kung saan magkapantay ang pagkakabaybay o pagkakasulat. Narito ang halimbawa, class. Nakikita niyo ba? Pantay ang margin sa kanan at sa kaliwa. Pansin niyo ba? Opo, ma'am. Ayan. Okay. Natalakayan natin ang tatlong uri ng ulo ng balita ayon sa Estelo at uri ng ulo ng balita ayon sa inyo. Ngayon, may mga katanungan pa ba kayo, class? Wala na po. Kung ganun, kung wala kayong katanungan, ay dumako naman na tayo sa pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa dalawa. Simulan mo magbilang Ginoong Yago. 1, 2. Ayan! May mga numero na ba ang lahat? Opo. Tumayo ang unang pangkat. Dalawang pangkat. Ayan! May mga numero na kayo. Gusto kong pumunta kayo sa inyong mga kagrupo. Ayan! At bawat pangkat ay pumili lamang ng isa sa mga uri ng ulo ng balita ayon sa Estelo at isa sa uri ng ulo ng balita ayon sa anyo. Pumili naman kayo. At pagkatapos ay isasadula nyo ito sa harapan. Bigyan nyo ito ng buhay. Naunawaan niyo ba, class? Opo, ma'am. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang simulan ang inyong gawain. Ayan, natapos na ang 5 minuto. Tunghayan natin ang pangalawang pangkat. Sila ang unang magre-representa sa harapan. Magaling! Bigyan natin ng Al-Indonesia Club ang pangalawang pangkat sapagkat napakagaling ng kanilang pagsasadula sa harapan. Alam niyo ba ang Al-Indonesia Club, class? Yes, ma'am. Sabayan niyo ko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon ay hindi magpapatalo ang unang pangkat. Tunghayan naman natin ang kanilang grupo. Napakagaling! Tunay nga naman na hindi nagpapatalo ang unang pangkat. Ngayon ay bibigyan natin sila ng good job, class. Alam niyo ba yung good job, class? Yes po. Ngayon ay bibigyan natin ang unang pangkat ng good job, clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. G, O, D, G, O, B, good job. Good job! Ayan, natapos na ang pangkatang gawain. Class, ano ba inyong natutunan sa pangkatang gawain? Binibini Rodriguez? Tama. Napakahalaga talaga class sa isang pangkatang gawain na mayroon kayong kooperasyon. Pagka mayroon kayong kooperasyon class ay walang imposible na hindi nyo ito magagawa ng madali. Ano pa? Ayan, kinakailangan ng pagiging wag makipag-away sa inyong mga kagrupo o laging share ng mga ideas nyo. Ngayon, wala na ba kayong katanungan? Wala na po. Sigurado kayo? Opo. Kung ganun, ako ang magtatanong. Mayroon akong ruleta dito, class. Class, tignan nyo, nakikita nyo lang ba ang ruleta, class? Nakikita nyo lang ba? Opo. Okay. Ngayon, ay papaikutin ko kung sino ang pangalan na matutumbok sa araw na ito ay siya ang sasagot sa aking mga katanungan. Handa na ba kayo, class? Opo. Ay papaikutin ko na ang ruleta. Okay, Binibining Lopez, ang iyong pangalan ang natumbok dito sa ruleta. Narito ang iyong katanungan. Para sa iyo, bakit mahalaga na malaman natin ang pagkakaiba ng tatlong uri ng ulo ng balita na ayon sa Estelo? Magaling, maraming salamat. Bigyan natin ng Jollibee Clap si Binibining Lopez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dila ang saya! Ayan, sabi ni Binibining Lopez na napakahalagang pag-aralan
o malaman natin ang pagkakaiba ng tatlong uri ng ulo ng balita ayon sa Estela Plus sapagkat magkakaiba ito. Hindi natin maiiwasan na magkamali sa pagkakaintindi ng mga ito. Kaya kinakailangan natin maging maingat at mapanuri. Ngayon naman ay pangalawang katanungan. Ako naman ang kinakailangan ko naman ang ruleta. Binibining alinyabo. Binibining alibo. Binibining alibo. Maaari ka bang tumayo? Narito ang iyong tanong. Para sa iyo, magagamit mo ba ang mga uri ng ulo ng balita ayon sa inyo kapag ikaw ay nasa trabaho na? Lalo na kapag kapag ikaw ay isang reporter, magagamit mo ba ito? Tama, bigyan natin ng McDo Club si Binibining alibo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Love to to. Ayan, very good. Ay sabi ni Binibining alibo na magagamit niya ang mga uri ng ulo ng balita ayon sa anyo dahil kapag nasa field of working na siya o kapag isa siyang reporter, magagamit niya ito kung paano niya maipapahatid ang mga balita ng maayos at malinaw sa mga tagapanood o tagapakinig. Ngayon naman ay alam ko naman na naiintindihan niyo ang ating topiko talakayan sa araw na ito. Gusto kong kumuha kayo ng kaapat na papel at isang ballpen. Gusto ko ang isang kapat na papel lamang ang may iwan sa inyong desk at isang ballpen. Iwasan ang tumingin sa katabi. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang nasa test paper na ito. Pakipasa sa huli. Huwag nang pumili, magkaparehas lang iyan. Pakipasa sa huli. Ayan, maaari na kayong magsimula. Ayan, tapos na ang inyong oras. Ayan, tapos na ang 5 minuto nyo. Wala na tayong oras, kaya pakipasa na yung mga papel sa harapan. At ako na ang magbawas ko nito dahil kinulang na tayo sa oras. Wala na ba kayong karagdagang katanungan, class? Wala na po. Mabuti naman kung ganon. Para sa inyong takdang aralin. Mayroon akong printed dito, class, kung saan mababasa nyo lang dito yung takdang aralin. Narito ang inyong takdang aralin, class, at bibigyan ko lamang kayo ng iisang copy nito upang hindi na kayo mahirapan sa pagsulat. Class, ang inyong takdang aralin ay ipapasa nyo sa susunod na buwan. Bakit sa susunod na buwan? Sapagkat ang inyong takdang aralin ay mahirap at kinakailangan nyo itong bigyan ng malaking panahon at pagsikapan upang makakuha kayo sa pamantayan na aking binigay dyan. Naunawaan ba, class? Opo. Bago tayo lumisan sa silid-aralan na ito, inanyahan ko muna lahat na tumayo para sa aking pangwakas na panalangin na pangunahan ni Binibining Alibo. Tayo ay manalangin. Amen. Amen!